Galit na pinalo ng teacher ang mga estudyante hanggang mabali ang pamalo, dahil lang hindi sapat ang tamang bigkas nila. Tahimik na nagtawanan ng ibang mga kaklase, dahil ang tatlong pinaparusahan ay kilalang mga siga sa klase. Ngunit pagkakatunog ng bell, agad nilang pinagbalingan ang mga tumawa. Sa oras na yun, lumapit ang pangunahing tauhan na si Jang Byung-tae. Akala ng lahat tutulungan niya ang mahihina, pero ang totoo ay pupunta lang siya para umihi. Hindi rin siya pinaligtas ng mga siga. Kahit hindi siya hayagang tumawa, halatang pinipigil niya ang sarili. Kaya pinapila silang apat at pinaghahampas ng salaitan. Bumagsak si Jang Byung-tae sa lupa sa sobrang panghihina, iniisip kung kailan matatapos ang ganitong mapait na buhay. Mula pagkabata, siya na ang laging puntirya ng pambubuli. Pinapalo siya dahil sa maliliit na bagay, kagaya ng hindi pagbibigay lugod sa iba, paglakad ng nakadilat, o kahit sa simpleng paghinga. Dahil dito, unti-unting hamina ang kanyang loob at naging mahiyain. Doon niya nakuha ang bansag na bamtay, na ang ibig sabihin ay hanggal. Hanggang isang araw, nahuli ang kanyang ama dahil sa pagpapatakbo ng ilegal na sayawan. Dahil dito, napilitan silang lumipat ng lungsod sa magdamag. Nalungkot si bamtay at napaiyak pa. Sa isip niya, sanay na siya sa pambubugbog sa lumang paaralan, at kabisado na niya ang galaw ng mga siga. Ngayon, kailangan na naman niyang magsimula sa umpisa. Ngunit ang paglilipat na ito ang magbabago sa kanyang buhay. Sa unang araw sa bagong paaralan, biglang nagbago ang kanyang imahe. Lumakad siyang may kumpiyansa at tumayo sa harapan ng klase. Laking gulat niya nang isa lang ang nagtaas ng kamay, at agad pa itong pinigilan ng iba. Nalito siya dahil hindi ayon sa plano ang nangyari. Ang hindi niya alam, may plano ang kanyang ama. Napansin ng tatay niya na takot siya sa bagong paaralan, kaya nakaisip ito ng paraan. Ipinahatid siya ng isang pulis na kapitbahay papasok ng paaralan, para isipin ng lahat na siya ay isang matapang na siga. Pagkatapos, uutusan siyang haminin ng buong klase. Ayon sa plano, mga 5 o 6 ang magtataas ng kamay. Doon pipiliin ni Bamtay ang pinakamahinang kalaban. Kahit matalo siya, makakakuha pa rin siya ng pwesto sa hanay ng mga siga, at hindi siya basta-bastang guguluhin. Ngunit sa totoo, lahat ay yumuko at umiwas ng tingin. Ang dahilan ay inakala nilang si Bamtay ay ang alamat na tinatawag na White Tiger. Ayon sa kwento, mag-isa nitong nilabanan ang 17 tao gamit lang ang kanyang mga kamao, at lagi raw nitong sinasabi na walang tatalo sa lasa ng isang dugong sigarilyo. Ang tunay na pangalan ng White Tiger ay Jung Kyung-tae, at halos pareho ang tunog ng kanyang pangalan sa kay Jang Byung-tae. Mas nakakatawa pa, pareho silang galing sa Asan, at nakatakda rin sanang lumipat si White Tiger sa parehong paaralang agrikultural kung saan pupunta si Bamtay. Ngunit sa kasalukuyan, nakarete siya sa ospital dahil sa isang aksidente, at ang may sala ay walang iba kundi si Bamtay. Isang araw bago ang paglilipat, nagpakasama si Bamtay sa arcade. Niloko niya ang mga batang lalaki at kinuha ang kanilang baon. Hindi matanggap ng mga bata na natalo sila sa isang duwag, kaya sinubukan nila siyang takutin para makabawi. Dahil sa sobrang takot, sumakay agad ng bisikleta si Bamtay at tumakas. Samantala, sinalubong si White Tiger ng isang grupo ng mga siga. Nang masugitan ang kanyang mukha, lalo pang nag-alab ang kanyang tapang. Agad niyang pinabagsak ang lahat ng kalaban, iniwan silang halos walang malay sa kalsada. Pagkatapos ng laban, tulad ng nakasanayan, nagsindi siya ng sigarilyo. Sa sandaling yun, paparating naman si Bamtay habang nakasakay sa bisikleta. Biglang nagbuga ng puting ulap ang isang truck ng disinfectant, at natakpan ang kanyang paningin. Pagkaraan ng ilang segundo, nakita ni Bamtay na may tao sa unahan. Piniga niya ang preno, ngunit huli na ang lahat. Bumangga siya kay White Tiger. Dahil sa grabeng pinsala, dinala si White Tiger sa isang mas malaking ospital. Dahil dito, si Bamtay ang unang nakapasok sa bagong paaralan. Ang kanyang presensya ay labis na ikinagulat ng mga kaklase, kaya naniwala silang siya nga ang alamat na White Tiger. Ngunit para kay Bamtay, malaking gulo ang kanyang nagawa. Habang nasa palikuran siya, nilapitan siya ng isang grupo ng siga. Nang inig ang kanyang katawan, napagtanto niyang walang silbi ang plano ng kanyang ama. Dahil sa takot, kusang lumuhad si Bamtay, iniisip na mabubugbog siya. Ngunit maling akala ang naging sagot dito. Inisip ng mga siga na isa itong galang na gawin ng isang martial artist, kaya sabay-sabay din silang lumuhad. Si Hong, ang pinuno ng grupo, ay agad siyang tinanggap at nagsabing bibigyan siya ng welcome party pagkatapos ng klase. Napabuntong hininga si Bamtay at akala ng lahat ay nagbiro siya tungkol sa lugar ng party. Biglang natawa si Hong, tinapak siya ng magiliw, at natawa ang buong grupo. Dahil sanay si Bamtay sa bagbog, kusa niyang tinakpan ng ulo na nagpatigil kay Hong. Agad itong humingi ng paumanhin, at nanatili silang parehong nakakulong sa maling akala tungkol sa isa't isa. Pagkatapos ng klase, dinala mismo ng mga siga si Bamtay sa isang restoran. Ipinaupo pa siya sa upuan para sa pinuno. Si Hong mismo ang nagbuhos ng inumin at isa-isang ipinakilala ang kanyang mga tauhan. Hindi mapakali si Bamtay, iniisip na plano nilang lasingin siya at bugbugin pagkatapos.
Kaya tinanggap na niya ang kanyang kapalaran at inisip na yun na ang kanyang huling hapunan. Pagkaraan ng kainan, dinala pa siya ng grupo sa isang bar upang makipag-bonding. Doon ipinakilala sa kanya ni Hong si Xianhua, ang pinakasikat na babae mula sa kalapit na paaralan ng mga dalaga. Sa isang casual na usapan, hindi inaasahang nalaman ni Bam Tai na napagkamalan pala siyang ang alamat na White Tiger, si Yung Kyung Tai, ang mismong binanggaan niya kamakailan. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mabitiwan ng panga sa gulat. Doon niya napagtanto na lahat ng mga kakatwang nangyayari ay dala lamang ng tsamba. Kahit naiipit sa sitwasyon, pinilit ni Bam Tai na manatiling kalmado. Kinabukasan sa paaralan, hindi siya makapag-focus, laging iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Ngunit isang aksidente ang naganap. Sa laro ng soccer, paulit-ulit siyang binibigyan ng pagkakataon ng mga siga para makagol. Ngunit sa mismong mahalagang sandali, pinatumba siya ng pinakamahinang bata sa klase, si Choho. Nakita ito ni Sledgehammer at agad siyang nagtawanan, tinutokso si Bam Tai na peke lamang na White Tiger. Biglang tumindi ang tensyon sa paligid. Pagkatapos ng laban, humingi ng tawad si Choho at tanong ng tanong kung naaalala siya ni Bam Tai. Doon lumabas ang katotohanan, kasama pala siya sa arcade noong araw na tumakbo palayo si Bam Tai mula sa mga middle schoolers. Natarante si Bam Tai at hindi alam ang isasagot nang biglang dumating si Johnny. Binalaan nito si Choho na malas ang magsalita ng walang kabuluhan habang kumakain. Lalong nabaliw si Bam Tai, gusto na niyang ibulgar ang totoo ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Kaya bigla na lang niyang binago ang usapan. Samantala, lalo namang nagdududa si Sledgehammer sa kanyang pagkatao. Sa oras ng pahinga, hinarang siya ni Sledgehammer sa palikuran at inalok ng sigarilyo para subukin. Tulad ng inaasahan, nabilaukan si Bam Tai at namula ang mukha. Doon niya naisip na hindi na niya kayang itago ang lahat at napagpasyahang sabihin ang totoo. Ngunit biglang pumasok si Hong kasama ang kanyang mga tauhan. Inakala nitong galit pa rin si Bam Tai dahil sa pang-aasar ni Sledgehammer, kaya upang maagapan, siya mismo ang bumugbog kay Sledgehammer. Pagkatapos, humingi pa siya ng tawad kay Bam Tai, sinisisi ang sarili dahil hindi niya nabantayan ang kanyang grupo. Nanigas si Bam Tai, napapaisip kung paanong lalong nagiging katawa-tawa ang lahat ng sitwasyon. Pag-uwi mula sa paaralan, muling hinarap siya ni Choho at tinakat na kung hindi siya magiging mabait dito, ibubunyag niya ang lahat ng sekreto ni Bam Tai. Lumalabas na kapitbahay pala niya si Choho at doon niya rin nadiskubre na dati ring binubuli si Bam Tai sa kanyang lumang paaralan. Kasabay nito, nabangga ni Choho si Sledgehammer at natapon ang kanyang inumin. Dahil sa galit, binugbog niya si Choho nang walang awang. Biglang nakialam si Bam Tai at pinatigil siya. Para mapanatili ang imahe, binanggit pa niya ang pangalang White Tiger, ngunit halata sa kanyang pawis ang kaba. Nabasa ni Sledgehammer ang kanyang panlilinlang at agad siyang hinamon ng isang laban. Sa hindi inaasahan, pumayag agad si Bam Tai na parang handa na sa kanyang kapalaran. Ang kanyang biglaang kapanatagan ang siyang nagdulot ng kaba kay Sledgehammer. At dumating na ang sandali ng kanilang tunggalian. Walang isa man sa kanila ang naglakas loob na maunang umatake. Nakatayo lang silang magkaharap ng halos isang oras. Nainip na ang mga nanunood at nagsimulang maglaro habang naghihintay. Bigla na lang sumugod si Sledgehammer na parang mabangis na hayop. Pinatumba niya si Bam Tai at sinakal ng mariin. Sa bingit ng panganib, nakawala si Bam Tai gamit lamang ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling yon, lumingon si Johnny at inakala lang na nag-uusap sila. Pagkatapos ng maikling banggaan, nakumbinsi si Sledgehammer na hindi si Bam Tai ang alamat na White Tiger. Muling umatake si Sledgehammer, handang tapusin ang laban gamit ang kanyang pamatay na galaw. Ngunit sa isang aksidenteng pangyayari, si Bam Tai pa ang nakapagpatumba sa kanya hanggang mawala nito ng malay. Sakto naman na nakita ng lahat ang huling suntok. Kinuha ni Bam Tai ang sigarilyo sa lupa at malalim na humithid. Eksakto itong tumugma sa tanyag na linya ng White Tiger na walang tatalo sa sigarilyong may dugong lasa. Ngunit hindi napansin ng lahat na nabilaukan siya pagkalipas ng ilang segundo. Nagtaka si Choho kung paano natalo ni Bam Tai si Sledgehammer, ngunit ni siya mismo ay walang ideya. Mula noon, wala nang naglakas loob na kwestiyonin ang kanyang pagkatao. Lalo pang nagbigay galang ang mga siga sa kanya. Taos-pusong humingi ng tawad si Sledgehammer at inaming hindi niya dapat pinagdudahan si Bam Tai. Sinamantala naman ni Bam Tai ang pagkakataon upang hikayatin silang tumigil sa karahasan. Buong sigla niyang ipinaliwanag na kahit sila ang malakas sa paaralan, sa totoong mundo ay nasa pinakailalim pa rin sila. Nabighani ang lahat sa kanyang pananalita. Pagkatapos, inutusan niya si Sledgehammer na umupo at sinabi na mula ngayon ay magkakapatid na sila. Sa sandaling yon, tuluyan na niyang isinakripisyo ang huling tsansang magsabi ng totoo, at unti-unti siyang natutong tanggapin ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Habang pauwi sila, nasalubong nila si Xianhua na inaabala ng isang lalaki. Agad na pinangunahan ni Hong ang grupo upang pigilan ito. Sa nakaraan, hinding-hindi siya makikialam, dahil ang lalaking yun ay isa sa 3 pinakamalakas na mandirigma sa Technical High, si Pliers.
Kilala siyang laging nambubuli ng mga estudyante mula sa Agricultural High. Itinulak ni Hong si Bamtay sa unahan, hinihiling na ibalik ang dangal ng kanilang paaralan. Nang malaman ni Pliers na ang kaharap niya ay si White Tiger, agad siyang kinabahan, lalo na at mas marami ang kalaban. Kinakabahan man si Bamtay, nagpakita pa rin siya ng tapang para kay Xianhua at pinahiya si Pliers sa harap ng lahat. Lasing na sa alak, nasampal pa niya si Pliers. Biglang nahulog ang loob ni Xianhua sa tapang na ipinakita ni Bamtay, habang si Pliers naman ay umurong sa takot. Bago umalis, nagbanta si Pliers na babawi siya. Ngunit hindi ito pinansin ni Bamtay. Sa halip, inimbitahan pa niya si Xianhua na magkape at sinabing kung kailangan niya ng tulong, lumapit lang siya. Nabighani si Xianhua at marahang hinaplos ang sugat sa gilid ng kanyang labi. Pagkaraan, binalaan siya ni Hong na hindi papayag ang mga taga-technical high at iminungkahing durugin na lang sila bago pa makaganti. Kahit nanginginig sa takot, nagyabang si Bamtay na madali lang yun. Sa kanilang pag-uwi, nasalubong naman nila si Johnny at ilang mga dalaga na mainit na nagtatalo. Agad na nakilala ni Johnny ang isa sa mga babae, si Black Widow, ang pinakamalakas na mandirigma mula sa Girls High School. Nang tumingin ng mas mabuti si Bamtay, halos hindi siya makapaniwala nang madiskubre niyang si Black Widow ay si Jiyong pala. Matagal nang magkaibigan ang kanilang mga ama, at pansamantalang nakatira pa si Bamtay sa bahay ni Jiyong. Ipinaalala ni Johnny na matagal nang itinatago ni Jiyong ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at ang tanging hindi nakakaalam ay ang kanyang mga magulang. Nang marinig ito, agad nakaisip ng plano si Bamtay. Kinagabihan, tinakat niya si Jiyong. Sinabi niyang kung hindi siya tuturuan nito lumaban, ibubunyag niya ang sikreto sa kanyang mga magulang. Upang mapanatili ang imahe niyang mabait at inosente, napilitan si Jiyong na pumayag. Sa pagkakataong yon, ipinagyabang ni Bamtay ang kanyang laban kay Sledgehammer at hiniling na suriin ito. Pagkatapos ng isang malapitang demonstrasyon, hindi inaasahang bumilis ang tibok ng puso ni Jiyong. Ngunit agad niyang pinigil ang sarili at malamig na ipinaliwanag na ang dahilan ng panalo ni Bamtay ay ang malakas na siko na tumama. Labis ang tuwa ni Bamtay dahil iyon ang una niyang panalo sa laban. Ngunit mariing itinaman ni Jiyong na hindi yun panalo, sadyang sinuwerte lang siya. Hindi na ito ininda ni Bamtay, at mula noon, itinuring niyang kayamanang sandata ang kanyang siko. Kinabukasan, muling hinarap ni Pliers si Xianhua at nagmamakaawa na hindi siya mabubuhay nang wala ito. Naalala ni Xianhua ang pangako ni Bamtay na poprotektahan siya, kaya matapang niyang sinabi na kung magpapatuloy pa si Pliers, hindi siya palalampasin ni White Tiger. Samantala, abala si Bamtay sa pag-aayos ng kanyang buhok, iniisip pa rin ang matatamis na alaala ng nakaraang gabi. Sa kasamaang palad, hindi nagbago ang kanyang mahina at katawa-tawang aura, at nahuli pa siya ng inspector dahil sa paglabag sa dress code. Mabuti na lang at agad nakialam si Hong at inayos ang sitwasyon gamit lang ang ilang salita. Kasama ang kanyang mga tauhan, nagkunwaring makapangyarihan si Bamtay kahit wala siyang alam. Ngunit hindi niya alam, ang tunay na panganib ay papalapit na. Biglang sumugod si Pliers sa paaralan, armado ng kanyang sandata, at sinuyod ang mga estudyante upang hanapin si Bamtay. Tinangka siyang pigilan ni Hong, ngunit hindi niya nakayanan ang tindi ng galit ni Pliers. Maging sina Johnny at Sledgehammer ay bagbog sarado rin. Dahil sa takot, agad na itinuro ng mga lalaki kung nasaan si Bamtay, nakatago sa bundok habang dumudumi. Hindi nagtagal, natagpuan siya ni Pliers sa mga damuhan at walang awang inatake. Naharang ni Bamtay ang nakamamatay na palo gamit ang pala, ngunit halos mamatay siya sa kaba. Sumigaw si Pliers na hindi siya mabubuhay nang wala si Xianhua, at ngayon ay maglalaban sila hanggang kamatayan. Ngunit walang interes si Bamtay na lumaban, at nagwala siya na kunin na lang si Xianhua dahil wala siyang pakialam sa mga babae. Dumating ang grupo ng mga estudyante, at sa kaguluhan, nadulas si Pliers at aksidenteng nakahawak sa sariwang dumi. Sa matinding pagkasuklam, dali-dali niyang kinuha ang kanyang sandata at tumakbo palayo ng kaiyahiya. Pagkatapos ng insidente, nag-alab ang galit ng mga siga. Nagmumura sila at sinasabing napakaswerte ni Pliers na hindi niya nakaharap si Bamtay, dahil kung nangyari yon, siguradong wasak na ang kanyang katawan. Dahil sa matinding kahihiyan, halos gustuhin na ni Hong na tapusin ang kanyang buhay. Nang makita ito, napilitan si Bamtay na mangako ng paghihiganti para sa kanila. Binalaan siya ni Hong na may dalawa pang malalakas na mandirigma ang Technical High, sina Wrench at Triangle. Lalo na si Triangle, na kilala sa pagiging malupit at walang awa, at siyang pinakamalakas sa buong lugar. Dahil dito, kay Bamtay napunta ang responsibilidad na harapin siya. Sa sobrang bigat ng presyon, halos mabaliw si Bamtay. Ngunit biglang nagbigay ng ideya ang kasaysayan na tinuturo ng kanilang teacher. Sinabi ng teacher, kapag ang isang hari ay nagsimula ng digmaan habang siya'y mahina pa, masyadong abala ang kanyang pinakamalalakas na tauhan sa pakikipaglaban sa kalaban upang mapansin ang kanyang kahinaan. Biglang kumislap ang mga mata ni Bamtay at agad niyang tinipon ang lahat ng estudyante. Matagal nang inapi ng Technical High ang kanilang grupo, kaya't puno ng galit ang lahat. Pinangunahan ni White Tiger, nagmarcha sila patungo sa Technical High.
Ngunit laking gulat nila nang makita nilang sarado at takot na takot ang mga kalaban na buksan ang kanilang pinto. Sa isang malakas na sigaw mula kay Hong, nagsimula ang labanan. Nilusob ng grupo ang gate at winasak ito, saka sabay-sabay na sumugod sa loob. Dahil sa mataas na moral, nag-api nila ang mga kalaban na nagmamakaawa sa sakit. Samantala, nanatili si Bamtay sa likuran at kumikilos bilang tagapamahala ng laban. Nang makita niyang bumagsak si Pliers, agad siyang lumapit at binalaan ito na kung muling gagalawin si Xianhua, papatayin niya ito. Pagkatapos noon, matapang na hinanap ni Bamtay si Triangle. Ngunit ilang saglit lang, lumabas si Triangle at hinamon siya sa isang harapang laban. Nang inig sa takot si Bamtay dahil wala ito sa kanyang plano. Mabuti na lamang at sumugod si Sledgehammer kasama ang kanyang mga tauhan, sabay pang alipusta na hindi karapat-dapat si Triangle na lumaban sa kanilang White Tiger. Muling nabalik ang kumpiyansa ni Bamtay at mariing nagbanta kay Triangle na kung muling gagalawin ang kahit sino mula sa kanilang paaralan, siguradong mamamatay siya. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy pa ring sumisigaw si Pliers ng pangalan ni Xianhua, bago tuluyang mawala ng malay at matulog. Pagkatapos ng labang yun, nakamit ni Bamtay ang respeto ng lahat. Itinanghal siya bilang hari ng Agricultural High School at isinakay pa siya sa kanilang balikat habang nagdiriwang sa kalsada. Nang kumalat ang balita, lalong nahulog ang loob ni Xianhua kay Bamtay at siya pa mismo ang nagyaya ng date. Hindi makapaniwala si Bamtay na mangyayari ito. Para siyang batang pinagpala ng mga Diyos. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, muling bumangon mula sa ospital ang tunay na White Tiger at lumipat sa klase ni Bamtay kinabukasan. Sa unang pagkikita ng kanilang mga mata, agad umiwas si Bamtay, balisa at takot. Upang pakalmeyan ang sarili, nagtungo siya sa banyo, ngunit laking gulat niya nang sundan siya mismo ni White Tiger sa loob. Napasigaw siya sa takot. Narinig ni Sledgehammer ang ingay at inakala niyang inaaway ng bagong estudyante si Bamtay, kaya agad siyang sumugod upang saktan ito. Mabuti na lang at nakasingit si Bamtay sa tamang oras, pinigilan ang gulo, at binalaan ng lahat na huwag apihin ang bagong kaklase. Paalis na sana si White Tiger ngunit biglang bumalik at humingi ng sigarilyo. Humitit siya ng usok ngunit halatang hindi niya gusto ang lasa, kaya agad niya itong itinapon sa lupa. Inakala ni Sledgehammer na insulto yun at sumugod, ngunit sa isang iglap lamang ay itinumba siya ni White Tiger. Nang makita ni Bamtay na lalong lalala ang sitwasyon, mabilis niyang pinilit si White Tiger na bumalik na lang sa klase. Pagkatapos noon, nagtaka si Bamtay kung bakit hindi kasing bangi si White Tiger gaya ng kumakalat na tsismis. Kaya matapos ang klase, palihim niyang sinundan si White Tiger hanggang makarating sila sa panaderyang pag-aari ng kanyang ina. Laking gulat niya nang si White Tiger pa mismo ang bumati sa kanya. Ipinaliwanag nito na naaalala pa niya ang kabutihang ipinakita ni Bamtay noon at nais niyang maging kaibigan niya. Habang nag-uusap sila, natuklasan ni Bamtay na simula ng maaksidente, may bahagi ng alaala si White Tiger na nawala. Ngunit biglang dumating ang mga siga mula sa Technical High at hinaranggan sila. Noon pa man, may plano na silang hulihin at bugbugin si Bamtay para makabawi sa kanilang nawalang dangal. Walang paabang sinipa ni Triangle ang tinapay na hawak ni Bamtay, na lalong nang udyok ng gulo. Dahan-daang pinulot ni White Tiger ang bawat piraso ng tinapay mula sa kanyang ina, ngunit lalo lang siyang pinahiya ni Pliers sa harap ng lahat. Dahil dito, mabilis na umatras si Bamtay upang bigyan ng espasyo si White Tiger. Umaasa lamang sa memorya ng katawan, mabilis niyang napabagsak ang dalawa sa kanila. Nang masaksihan ni Triangle ang nakakatakot na lakas na yun, agad siyang gumawa ng dahilan at tumakbo palayo sa takot. Matapos ang krisis, nakahinga ng maluwag si Bamtay. Para sa kanya, napakaswerte niyang nawala ng alaala si White Tiger. Dahil kung hindi, siguradong siya ang unang tatamaan ng kamalasan. Ngunit habang natapos ang isang problema, sumulpot naman ang isa pa. Hindi pa rin nagbago ang mga siga at patuloy silang naniningil ng pera mula sa mga mahihina. Naalala ni Bamtay ang sarili niyang karanasan noong siya'y inapi. At syempre, hindi na siya manunood na lang. Agad siyang nagtawag ng pagpupulong at binalaan ng lahat, tiyak na mamamatay kayo kapag muli kayong nambiktima. Sapagkat tunay ng tanging ang mga minsang naging biktima ang higit na nakakaunawa kung paano dapat protektahan ang iba. Dahil sa ginawa ni Bamtay, agad siyang sinuportahan ng mga mahihinang estudyante. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niya na ang kawalan ng pera ay nakakatakot at nakakahiyang maranasan. Kinabukasan, maingat siyang nagbihis at nagtungo sa lawa para sa kanilang unang date ni Xianhua. Habang magkasama, mabilis lumalim ang kanilang damdamin, at ang saya nila ay halos lumabas sa bawat sandali. Pagsapit ng gabi, pumunta sila sa isang mamahaling restaurant para maghapunan. Ngunit nang buksan ni Bamtay ang menu, natuklasan niyang wala siyang kayang bayaran kahit isang putahe. Dahil sa takot at kaba, nagpaalam siya na pupunta sa banyo, ngunit palihim na tumakbo para hanapin si Sledgehammer at nagmakaawang mag-ipon ng 2,000 won. Napatingin si Sledgehammer kay White Tiger at agad siyang itinuring na target ng pangongotong. Ngunit nang marinig ni White Tiger na si Bamtay ang nangangailangan ng pera, agad siyang naglabas ng 2,000 won.
Subalit nang makita niya ang mapagmataas na mukha ng grupo, hindi niya napigilan ang galit at agad niya silang binugbog. Ngunit habang nagtatagumpay, biglang may tumama sa likod ng kanyang ulo. Ang umatake ay walang iba kundi ang 3 siga mula sa Technical High. Habang paulit-ulit siyang binubugbog, biglang bumalik ang lahat ng kanyang nawalang alaala. Naalala niya ang sandaling binangga siya ni Bamtay at doon niya tuluyang naunawaan na siya nga ang kinatatakutang White Tiger. Magsisimula ang kanyang mabagsik na paghihiganti. Ang kanyang kamao, matigas na parang bakal, ay nagpatambas sa lahat ng siga na naging ganap na walang laban. Samantala, si Bamtay ay nalulunod pa rin sa tamis ng pag-ibig, walang kamalay-malay na papalapit na ang kapahamakan. Matapos niyang pabagsakin ang lahat, malamig na binalaan ni White Tiger ang mga siga na huwag ipagsabi ang nangyari. Malinaw na may mas malaki siyang binabalak. Habang sabik na naghihintay si Bamtay sa pagbabalik ni Sledgehammer dala ang pera, biglang lumitaw si White Tiger, sugatan at duguan. Iniabot niya ang 2,000 won kay Bamtay habang nakangiti ng nakakatakot. Ngunit sa kabila nito, pinatawad niya si Bamtay sa pagkakataong yun. Matapos ang date, umuwi si Bamtay na puno ng saya. Ngunit sa kanto, nadatnan niyang binubugbog si Ji-young. Hindi siya nagatubiling sumaklolo. Bata pa lang sila, si Ji-young na ang laging nagtatanggol sa kanya tuwing siya'y inaapi. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang lumalaban para sa mga mahihina, nakikipagsagupaan laban sa mga babaeng siga. Ngunit iba ang pagkakataong ito, dahil tumawag ng backup ang mga kalaban. Buong kumpiyansa, ipinakilala ni Bamtay ang sarili bilang White Tiger. Dahil dito, agad namutla ang kalaban at tumakbo palayo. Sa tapang na ipinakita ni Bamtay, lalo pang nahulog ang loob ni Ji-young sa kanya. Kinabukasan, ipinaskil sa paaralan ang anunsyo ng nalalapit na eleksyon para sa student president. Kapwa ang mga siga at ang mga mahihina ay nagkasundo na si Bamtay ang perpektong kandidato. Sa tagumpay na natamo sa pag-ibig at sa buhay, pakiramdam ni Bamtay ay wala nang makakahadlang sa kanya. Ngunit hindi niya alam, malapit ng wakasan ng tunay na White Tiger ang kanyang perpektong buhay. Pagkatapos ng klase, nagpakita si White Tiger kay Sienhua, dala ang isang regalo. Doon siya nagkumpisal ng damdamin at pilit siyang inaanyayahan para sa isang picnic. Dahil sa kisig at yaman ng manliligaw, hindi nakapigil si Sienhua. Magkasama silang nagpalipas ng isang romantikong araw, at unti-unti siyang nahulog sa kanya. Sa kanilang pamamaalam, hindi nila naiwasang maghalikan, at ito mismo ang nasaksihan ni Bamtay. Hindi siya makapaniwalang parehong nagkanulo sa kanya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at ang kanyang kasintahan. Kahit puno ng galit, hindi niya nagawang labanan si White Tiger. Tahimik lang siyang nanood habang naglalakad palayo ang dalawa. Kinabukasan, matapos ang isang gabing walang tulog, nangako si Bamtay na maghihiganti. Sinabi niya kay Hong na ang bagong transfere ay paulit-ulit nang nagiging bastos sa kanya. Agad na naintindihan ni Hong ang nais niya at nangakong paluluhuran si White Tiger at ipapamukha ang kanyang paghingi ng tawad. Hinanap nila si White Tiger, sinampal at kinaladkad sa isang liblib na lugar. Ngunit ngumiti lamang si White Tiger at sa isang iglap, pinabagsak niya silang lahat. Tanging sina Sledgehammer at TP ang natirang nakatayo, nakangisi ng pilit. Samantala, abala si Bamtay sa pagbibigay ng masiglang talumpati para sa kanyang kampanya. Ngunit sa susunod na sandali, itinapon ni White Tiger ang bugbog saradong si Hong sa harap mismo ng lahat. Malamig niyang sinabi na itinuring niya si Bamtay bilang tunay na kaibigan, ngunit ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para saktan siya. Pagkatapos ay sunod-sunod na sinampal si Bamtay hanggang tuluyang gumuho ang kanyang dangal. Doon niya inamin, hindi siya ang White Tiger, kundi ang nakaharap sa kanila ngayon. Lubos na napahiya, tumakbo si Bamtay palayo, ngunit nahuli siya at muling pinagbubugbog ng mga siga. Samantala, ang tunay na White Tiger ay nagtatamasa ng karangalan, at nagdaos pa ng welcome party para sa sarili, na pinapabayaran kay Bamtay ang lahat ng gastusin. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Inutusan niya si Bamtay na dalhin si Sienhua at ipagtapat mismo sa kanya na isa lang siyang alalay ng White Tiger. Galit na galit si Sienhua nang malaman ang katotohanan at sinampal siya ng malakas. Noon lamang napagtanto ni Bamtay na ang minahal ni Sienhua ay hindi siya, kundi ang kinatatakutang hari ng paaralan. Para kay Bamtay, ito ay isang malupit na dagok. Dahil palagi na lamang siyang binubugbog, unti-unti siyang natakot bumalik sa paaralan. Nagpalaboy-laboy siya sa kalsada na parang isang walang direksyon, ngunit mas mapanganib pa pala ang mundong nasa labas. Muling hinarang siya ng 3 siga mula sa Technical High at binugbog ng walang awat. Ang tanging natitirang tunay na kaibigan niya ay si Choho. Para kay Choho, noong si Bamtay ang kinikilalang White Tiger, naging payapa ang buhay sa paaralan at tumigil ang pang-aapi. Dahil dito, tunay niyang hinangaan si Bamtay at naniwalang kamangha-mangha siya. Ang mga salitang yon ang nagbigay ng bagong lakas kay Bamtay. Nagpasya siyang muling tumindig at harapin ang buhay ng buong tapang. Ngunit kinabukasan sa paaralan, pinilit siyang utusan ni Hong na maningil ng proteksyon mula sa mga kaklase.
Dahil sa kanyang kahinaan, walang nagawa si Bamtay kundi umakyat sa entablado at pakiusapan ang mga kaklase na magbigay ng tig-200 won. Ngunit ang tagpong yun ay lalo lamang nagpasiklab ng galit ni Johnny. Ipinakita niya kay Bamtay na ang tunay na paraan ng paniningil ay hindi sa pakiusap, kundi sa pamamagitan ng kamao. Alam ni Bamtay na kapag pumalpak siya sa gawain ngayong araw, matinding parusa ang naghihintay sa kanya. Kaya pinili niyang simulan sa pinakamahina, si Choho. Pero tumanggi itong lumaban. Sa una, pumayag si Bamtay, ngunit agad din siyang nawala ng kontrol at binugbog si Choho gamit ang upuan. Nadala siya ng takot at kagustuhang tapusin ang ipinag-utos ni White Tiger. Hindi nagtagal, nakarating sa pulis ang ulat at inaresto siya dahil sa pananakit. Lumuhad ang kanyang mga magulang at nakiusap sa biktima, handang sagutin ang lahat ng gastusin. Noon lang natauhan si Bamtay at humingi ng kapatawaran. Sa huli, pinatawad siya ni Choho dahil pareho lang silang mga biktima ng pambubuli. Mula noon, nangako si Bamtay na hindi na siya magiging salarin. Pero sa tuwing may pang-aapi, pinipili niyang manahimik at magtiis, na nagdudulot ng mas matinding kahihiyan. Isang araw, inutusan siya ni White Tiger na buhatin ang mabigat na sofa papunta sa likod ng paaralan. Pinagtawanan siya ng mga nakakita, ngunit si Jiyong lamang ang tumulong. Kahit pilit siyang hinihikayat na lumaban, nanatili siyang tahimik at tila sumuko na sa kanyang kapalaran. Dahil dito, nainis at nalungkot si Jiyong, kaya siya mismo ang humarap kay White Tiger. Hindi siya natakot at pinaalala na walang tunay na respeto na makukuha sa dahas. Ngunit para kay White Tiger, tanging malakas lang ang may karapatang igalang. Samantala, sa kabila ng lahat, natapos din ni Bamtay ang pagbubuhat ng sofa. Habang nagpapahinga, naisip niyang magkaroon ng paraan para maiwasan ang pananakit. Kinabukasan, iminungkahi niya na si White Tiger ang gawing pangulo ng klase dahil sa tikas at karisma nito. Agad namang natuwa si White Tiger, ngunit pinilit ng teacher na magkaroon ng patas na halalan. Naguluhan ang ibang mahihinang estudyante kung bakit isinusuko ni Bamtay ang posisyon. Ipinaliwanag niya na kapag naging pangulo si White Tiger, mapipilitan itong protektahan ang kanyang reputasyon at hindi basta-basta makapanakit. Ngunit hindi ayon sa plano ang nangyari. Sa mismong halalan, si Bamtay pa ang nanalo. Lihim palang marami na siyang natulungan noon, kaya buong tiwala silang bumoto para sa kanya. Pinatunayan nito ang isang mahalagang bagay, na ang tunay na lakas ay nakikita sa kabutihan, hindi sa dahas. Hindi sapat ang dahas para makuha ang respeto ng lahat. Pero sa huli, si Bamtay pa rin ang labis na nasaktan. Isinisi ni White Tiger ang lahat ng kahihiyan sa kanya at binugbog siya hanggang sa ma-ospital. Dumating ang ina ni White Tiger dala ang pera para sa gamutan, pero pinagalitan sila ni Mr. Jiang. Hindi raw kayang ayusin ng pera ang lahat, at gusto pa niyang parusahan si White Tiger mismo. Napaluhod si Miss Han at umiyak na inamin na siya ang nagkulang bilang magulang. Napuno ng galit ang mata ni White Tiger habang pinapanood ito. Pagkaalis ng lahat, tuluyan ang bumigay si Bamtay at napaiyak. Dumating si Jiyong, galit at nagtatanong kung balak ba niyang manatiling duwag habang buhay. Pero pakiramdam ni Bamtay ay nagawa na niya ang lahat at wala na siyang magagawa pa. Dahil dito, lumayo si Jiyong ng puno ng pagkadismaya. Kinabukasan, dumating si Choho at nagmamadaling ibinalita na inaresto ang tatay ni Bamtay. Narinig daw niya si Sledgehammer na nagyayabang na siya ang nagsumbong tungkol sa ilegal na sayawan ng kanyang ama. Malinaw na ito ay paghihiganti ni White Tiger. Sa galit, hinarap ni Bamtay si Sledgehammer, pero agad siyang natalo. Nabaon siya sa pagsisisi dahil ni sarili niyang pamilya, hindi niya kayang ipagtanggol. Umiiyak ang kanyang ina, sinisisi ang sarili at sinasabing siya ang dahilan ng pagkabagsak nila. Nasaktan si Bamtay sa nakitang paghihirap ng ina, kaya nangako siyang magbabago. Humingi siya ng tulong kay Jiyong para sanayin siyang lumaban. Nagpasya siyang ipaghiganti ang lahat ng kahihiyan na naranasan niya. Sinubukan agad ni Jiyong ang kanyang kakayahan at nakita niyang may likas na bilis at tiyaga si Bamtay, pero sobrang hina ng katawan. Ni 3 sit-up ay hindi niya kayanin. Gumawa si Jiyong ng espesyal na plano para sa kanya. Ipinadala siya sa paggawaan ng kahoy kung saan araw-araw siyang nagbubuhat ng troso, nagtatabas, at gumagawa ng pinakamabibigat na trabaho. Para hindi siya sumuko, kinuha pa ni Jiyong ang isang buwang sahod niya bilang pangontra. Makalipas ang isang buwan, nag-iba si Bamtay. Lumakas ang kanyang katawan, at ang dating takot sa kanyang mga mata ay nawala na. Sunod naman ang pagsasanay sa laban. Hindi pa man siya nakakapaghanda, sinuntok agad siya ni Jiyong sa mukha. Ipinaliwanag niyang ang pakikipaglaban ay hindi patas, at kung gusto mong manalo, dapat ikaw ang unang umatake. Simula noon, itinuro ni Jiyong ang mga galaw at teknik ni Bruce Lee. Araw at gabi siyang nagsanay hanggang sa tuluyan niyang makabisado ang mga ito. Nang maging handa, palihim na siyang nagplano ng paghihiganti. At isang araw, napanood niya sa TV ang isang boksingerong nakamaskara na walang kalaban ang makakakilala. Naisip ni Bamtay ang isang mahusay na plano at hiniling kay Jiyong na gawin siya ng maskara na hugis asul na dragon. Balak niyang lumaban bilang Dragon of Justice at pabagsakin mismo ang tigre ng kasamaan.
Kinabukasan, sinadyang inasal ni Bamtay si Johnny, at pati pagkain nito ay ginalaw niya. Biglang lumapit si Pliers, at agad niyang itinapon ang pagkain sa mukha nito, kaya si Johnny ang napagbintangan. Ito pala ang totoong pakay ni Bamtay, ang magsimula ng gulo sa pagitan ng dalawa. At nagtagumpay siya dahil agad na binugbog ni Johnny si Pliers gamit ang kakaibang estilo ng boxing. Palihim na nakamasid si Ji-Yong at nakita niyang malinaw ang diskarte ni Bamtay. Alam nitong hindi niya kayang kalabanin silang lahat ng sabay, kaya plano niyang tukuyin ang kahinaan ng bawat isa at talunin sila isa-isa hanggang makuha niya ang tagumpay. Pag-uwi, pinag-aralan ni Ji-Yong si Johnny at nakita niyang mabilis at maliksi ito. Ang paraan lang para mapatambe siya ay wasakin ang kanyang mga binti. Nagsanay si Bamtay buong gabi nang walang pahinga. Kinagabihan, nambiktima si Johnny ng isang estudyante at ninakaw ang mamahaling sapatos nito. Habang tuwang-tuwa siya, biglang lumitaw si Bamtay na may suot na maskara at nagbanta gamit ang sulat. Hindi siya sineryoso ni Johnny at pinagtawanan pa, tinawag ang maskara niyang parang pulaka. Sumugod si Bamtay at tinangka siyang suntukin, pero nagkamali ng distansya. Gumanti agad si Johnny, pero kinaya ni Bamtay ang sakit dahil matibay ang katawan niya. Lumusat siya sa ilalim, nagkunwaring susuntok, at nang sandaling natigilan si Johnny, mabilis niyang tinayra ang binti nito. Nawala ng balanse si Johnny at patuloy siyang sinipa ni Bamtay hanggang sa tuluyan niyang baliin ang paa nito. Pag-uwi, mukhang malungkot si Bamtay at inakala ni Ji-Yong na natalo na naman siya. Ngunit ipinaliwanag niyang kahit natalo niya si Johnny, alam niya ang bigat ng sakit ng maparusahan. Nagalit si Ji-Yong at sinabing huwag na siyang magpanggap na mabait, dahil laban lang ang tanging paraan para durugin ang kasamaan. Muling nabuhay ang tapang ni Bamtay at itinakda ang susunod na target, si Sledgehammer, na matagal nang nagsasanay sa wrestling mula pagkabata. Binalaan siya ni Ji-Yong na malakas si Sledgehammer sa lahat ng aspeto, at kapag nahawakan siya nito, tapos na. Pero may kalamangan si Bamtay dahil sa pagsasanay niya sa sayaw na nagbigay sa kanya ng liksi. Kinabukasan, ibinalita agad ni Sledgehammer sa kanyang mga kaibigan ang nangyari kay Johnny. Noong una, hindi nila ito sineryoso at iniisip lang na naparusahan si Johnny dahil sa sobrang kayabangan. Pagkatapos ng trabaho ni Sledgehammer, biglang dumating si Bamtay na nakasuot ng maskara. Nakilala agad siya ni Sledgehammer bilang umatake kay Johnny at pinagtawanan ng maskara, tinawag itong parang butiki. Sumugod siya kaagad, ngunit laking gulat niya dahil balot sa langis ang buong katawan ni Bamtay, kaya hindi niya ito mahawakan. Ito ang tusong plano ni Ji-Yong. Ngunit mabilis na nakaisip ng paraan si Sledgehammer, pinahira ng alikabok ang kanyang kamay, at ibinagsak si Bamtay sa sahig. Tinangka ni Sledgehammer na tanggalin ang maskara, pero nabigo siya at napansin ang pasa sa kaliwang mata ni Bamtay. Nagpatuloy ang matinding pagtutunggali nila. Tinangka ni Bamtay na gumanti gamit ang siko, ngunit mabilis itong naiwasan ni Sledgehammer. Sa susunod na saglit, mahigpit niyang niyakap ang baywang ni Bamtay. Sa kritikal na sandali, naalala ni Bamtay ang lihim na teknik ni Ji-Yong at sumugod gamit ang isang malakas na headbutt. Ubus man ang kanyang lakas, tuluyan niyang natalo ang isa sa pinakamalakas na kalaban. Dinala si Sledgehammer sa ospital, at sinabi sa mga kasama na pamilyar ang hitsura ng umatake at may pasa ito sa kaliwang mata. Kinabukasan, naghintay si Hong sa pintuan ng paaralan para silipin ang bawat estudyante, ngunit halos lahat ay may pasa rin sa kaliwang mata. Iyon ay dahil matapos ang laban, sinabi ni Bamtay kay Ji-Yong na nakita ang kanyang mukha. Kaya agad kumilos si Ji-Yong at pinagpasapasa ang mga batang lalaki sa paligid para ikubli ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos mabagsak sina Johnny at Sledgehammer, nagsimulang sambahin ng mga mahihina ang misteryosong Blue Dragon. Ngunit dumating si Weasel at pinaalalahanan silang bumalik sa trabaho. Hindi nagtagal, tumakbo siya papuntang banyo dahil sa matinding diarrhea, pero doon na siya anabangan ng Blue Dragon. Ang susunod na target ni Bamtay ay si Weasel, na mabilis umatake kapag nakakita ng butas. Kaya anabangan siya ni Bamtay sa oras ng kahinaan at ginamit ang sining ng Jeet Kune Do na likha ni Bruce Lee. Mabilis kumalat ang balita at nagsimulang kabahan ng mga pasaway, takot na sila na ang isusunod. Naisip ni White Tiger na siguradong estudyante ng kanilang paaralan ang umaatake, baka nga mula pa sa sariling klase. Kaya pagkatapos ng klase, sinuri nila ang bawat estudyante upang hanapin ang may dalang maskara. Dumating ang turno ni Bamtay. Pinaghandaan na niya ang pakikipaglaban, ngunit isang asul na scarf lang ang nakuha ni Hong. Natigilan si Bamtay, iniisip na tuluyan nang nawala ang kanyang maskara. Sa daan pauwi, napansin niya ang isang Spider-Man na t-shirt at agad nakaisip ng paraan. Balak niya itong gupitin at gawing bagong maskara. Sa ngayon, 3 pangalan na lang ang natitira sa death list, sina TP, Hong, at White Tiger, na pawang pinakamalalakas. Una niyang hinanap si TP at nadatnan nitong nanginginig sa kaba. Para kay TP, ang Blue Dragon ay isa ng nakakatakot at misteryosong nilalang na nakatalo na sa 3 kilalang siga. Kaya ang sikreto sa laban na ito ay pananakot. Nilapitan ni Bamtay si TP at 2 beses siyang sinampal.
Pero lumaban si TP at agad nakuha ang kontrol ng laban. Sa hindi inaasahan, nabasag ni Bamtay ang isang baso. Biglang namutla si TP dahil binalaan siya ng kanilang pinuno na kapag may nabasag siya ang may kaparusahan. Napansin ito ni Bamtay kaya nagsimulang maghagis ng sunod-sunod na baso, dahilan para tuluyang magalit si TP at sumugod para tanggalin ang maskara. Muli siyang nabigo, at agad naghagis si Bamtay ng bote ng alak na naglantad sa kahinaan ni TP tulad ng sabi ni Jiyong, ang mga siga na sanay manuntok ay wala nang magagawa kapag inatake mula sa likod. Patuloy na umaagos ang alak habang tuluyan ang nawala ng malay si TP sa matinding pagkatalo. Kinahapunan, habang nagpaplano sina Bamtay at Jiyong ng susunod na hakbang, biglang dumating si Choho na suot ang nawawalang Blue Dragon maskara. Ayon sa kanya, nakita niya si Bamtay na nagmamadaling lumabas ng banyo at narinig din niya ang sekreto ng mga siga. Kaya inuna niyang itinago ang maskara upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ni Bamtay. Bukod pa roon, ibinunyag niya ang isang napakahalagang impormasyon. Lumabas ang sekreto, si Hong pala ang pinakamahina sa kanilang lahat, at alam ito ni Choho dahil magkasama silang nag-aral noong elementarya. Kinabukasan, muling sinuot ni Bamtay ang Blue Dragon Mask at humarap mismo kay Hong. Tulad ng inaasahan, nang hina ang tuhod ni Hong at napaluhod, agad na nagmamakaawa. Tinadyakan siya ni Bamtay, binabalik ang lahat ng kahihiyan na naranasan niya noon. Ngunit sa huli, binigyan niya pa rin si Hong ng pagkakataon para makabawi. Samantala, isang estudyante ang aksidenteng nakabangga sa gamit ni White Tiger. Kahit nag-sorry at nag-alok ng pagkain bilang kapalit, binubog pa rin siya. Dito ibinuhos ni White Tiger ang lahat ng galit at inis na matagal na niyang kinikimkim laban sa Blue Dragon. Gusto sanang sumabat ni Bamtay pero nagtimpi siya dahil alam niyang hindi pa tamang oras para sa paghihiganti. Maya-maya, nilapitan niya si White Tiger at inalok na gawin itong student president. Naakit si White Tiger sa ideya dahil sabik siyang patunayan na mas malakas siya kaysa sa misteryosong Blue Dragon. Ang hindi niya alam, parte lang pala ito ng bitag ni Bamtay. Pagkatapos ng klase, nagdaos ng kasiyahan para kay White Tiger. Pinangunahan ni Hong ang pagbibigay ng tagay, at siya lamang ang talagang uminom ng alak. Sa sobrang busog at lasing-lasingen, umuwi siya ngunit hinarang siya ng Blue Dragon. Ngumiti ito ng malamig at nagsabing matagal na siyang naghihintay. Pero sa totoo lang, hindi talaga lasing si White Tiger. Mabilis niyang natalo ang Blue Dragon sa ilang galaw lang, at nang alisin ang maskara, nagulat siya nang makita na si Hong pala ito. Bago pa siya makapagreklamo, sumulpot naman ang isang grupo ng mga Blue Dragon. Nakilala niya ang mga ito bilang mga nagbuhos ng alak kanina, at inakalang pawang mga peke. Ang hindi niya alam, nakatago pala sa kanila ang tunay na Blue Dragon. Ngayon, ang plano nila ay lokohin si White Tiger. Sadyang ginamit nila ang mga pangit na galaw para magpakampante ito. Sa kaguluhan, nakalusot si Bamtay at nakapagpabagsak ng malakas na suntok sa tiyan ni White Tiger. Ngunit mabilis ding naunawaan ni White Tiger ang taktika, at bumulusok siya ng todo lakas, pinabagsak silang lahat. Sa pinakahuling sandali, dumating si Jiyong na nakasuot din ng maskara. Sa isang mabilis na flying kick, napaurong niya si White Tiger. Nang alisin niya ang maskara, napatulala si Bamtay at labis na humanga sa kanya. Ngunit sa huli, nauwi rin sa kabiguan ang buong operasyon. Kinabukasan, galit na galit si White Tiger at binugbog si Hong, hanggang sa mapilitan nitong umamin na si Bamtay ang tunay na Blue Dragon. Hindi makapaniwala si White Tiger na ang dating mahina at laging tinataboy ay naging ganito kalakas. Samantala, naghahanda na si Bamtay para sa susunod na laban. Biglang dumating si Choho at ibinalita na nasa panganib si Jiyong. Upang pilitin si Bamtay na magpakita, sinaktan ni White Tiger ang kanyang mga kaalyado, at mas malala pa, binali pa ang braso ni Jiyong. Sa mismong oras na yun, dumating si Bamtay, nakasuot ng Blue Dragon Mask, handang makipaglaban. Ngunit tinawanan lang siya ni White Tiger, at agad siyang sinimulan ng marahas na pag-atake, na nag-iwan kay Bamtay na walang kalaban-laban. Habang nakahandusay sa lupa, biglang natawa si Bamtay, dahilan para malito si White Tiger. Kalma niyang sinabi na sanay na siya sa sobrang pambubugbog kaya hindi na masakit ang bawat suntok. Nabahala si White Tiger sa mga salitang yun at galit na muling bamanat ng malakas na suntok. Doon, bumulwak ang mga alaala kay Bamtay, ang lahat ng kahiyan, ang paghihirap ng kanyang ina, at si Jiyong na palaging nagtatanggol sa kanya. Muling nagliyab ang kanyang tapang, at buong lakas siyang sumigaw na papatayin niya si White Tiger ngayong gabi. Bago pa man makabawi si White Tiger sa pagkagulat, ibinaon na ni Bamtay ang dalawang kamao sa kanyang sikmura. Sa takot, gumanti ng suntok si White Tiger at nagsimulang magmakaawa. Ngunit paulit-ulit na inuusal ni Bamtay na hindi ito masakit, unti-unting winawasak ang loob ng kalaban. Sinamantala ni Bamtay ang pagkakataon at tumama ng matalim na siko, agad na binago ang takbo ng laban. Sunod-sunod na dumagsa ang kanyang mga kamao na parang bagyo, ibinabalik ang lahat ng sakit at pang-aaping dinanas niya. Sa huli, dinampot niya ang isang pirasong kahoy, handang basagin ang braso ni White Tiger. Sa matinding takot, nagmakaawa si White Tiger.
Huminto si Bamtay, inalis ang maskara, at galit na isinambat ang lahat ng kasalanan nito, ang pambubuli sa mahihina at ang pagdulot ng walang katapusang paghihirap. Mariin niyang sinabi na hinding-hindi maiintindihan ni White Tiger ang pakiramdam ng bugbugin ng sobra hanggang sa gusto mo nang mamatay. Sa huli, malamig niyang banta, na kung muli pa itong mang-aapi, papatayin niya ito. Mula sa sandaling yun, hindi na si Bamtay ang dating duwag, kundi ang makapangyarihang Blue Dragon. Ngunit nanatiling buo ang kanyang kabutihan. Tulad ng laging paalala ni Ji Yong, hindi kailanman makakamit ng dahas ang tunay na respeto. Ang kabutihan ni Bamtay ang siyang nagbigay sa kanya ng suporta at paghanga ng lahat. Sa kanyang pamumuno, muling nanambalik ang kapayapaan sa agricultural high. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.